Isang napakagandang umaga mga kabrad. Ayan, papunta naman tayo dun sa ating site dito sa Bahay Sibol. Bubuhos tayo ngayon ng poste. Tara mga kabrad. Eto na nga tayo mga kabrad. At kasalukuyan pong nagbubuhos tayo ngayon. Bali, ang bubuhosan natin yan, bali dalawang poste. Itong poste nito yung sa limang hanay na poste na to, bubuhusan natin ngayon mga kabrad. Pagkatapos yan, mamaya bubuhusan din natin yung sa bakod. Dito, bukas na siguro to yung dalawa dyan. Meron na tayong dalawang poste na ipiprepare pa to. Kaya lang natin ngayon hindi pa sabay-sabay dahil nga ngayon mga kabrad, dahil pagka umuulan, tibag yung ating lupa na yan. Sobrang, kaya mapapansin nyo, may tubig yung ating mga column dahil nga nung nakaraang ulan na yan. So itong ating ngayong, ganito tayo magbuhos mga kabrad, nakatutok talaga dyan yung sa bawat column yung ating mixer para buhos na lang magbuhos. Pero tayo nakapagbuhos na tayo mga kabrad ng ating yung sa column, yung level ng ating pagpapatungan ng tie beam yan. Okay na yan. So bukas, ang gagawin na lang natin dyan, pababako na lang natin yan, pababalik natin yung mga lupa. Yan yung mga nasa paligid na yan. Kailangan bako para mabilis kasi yung unang-una yung mga kabrad, ano yan napakakunat ng lupa na yan dahil naulan nga nung nakaraang araw. So mamaya naman mga kabrad, ito kamukha na ito, tie beam na lang yan. Mula dyan sa may gitna na yan. Tie beam na lang. Tapos dito pinalilinis na rin natin tong isang column na yan para mabuhusan na natin yung poste. Pero bukas to mabubuhusan yan. Pinalilinis lang muna natin yung loob. Kailangan matanggal natin yung putik niyan mga kabrad. Ayan. So mamaya naman, yung ating isasabihin na natin yung ating poste ng sa bakod mamaya. Pagkatapos ng binubuhusan nila na yan. So dito kasi mga kabrad na ginawa natin, sabay-sabay na pati yung sa bakod. So yun nga mga kabrad, at bubuhusan lang natin ngayon din itong isang natitira natin poste rito. At kailangan na rin natin itong mabuhusan yan. At mamaya may bubuhusan din tayo dun sa may garahe ng church para yung sa gilid, pinakagilid, para matambakan natin, mapantay natin ang lupa para mabuhusan din natin. Tapos ito naman bakod talagang inuuna rin sinasabay na rin natin ito sa building kasi ito yung required ng DSWD. Kailangan ma-secure muna yung paligid, malagyan natin ng bakod, kaya ganyan ang ginagawa natin. Pero gumagawa sa bakod, may gumagawa sa building. Tapos isisingit na rin natin mamaya yung garahe ng church. Kasi nga, pag umuulan nga naman, napakaputik. So ngayon, tinatapos lang muna natin yung buhos na yan dyan sa dulo. Tapos babalik natin dito sa dito sa may bakod para mabuhusan. Ayan. Dito naman mga kabrad, ang timpla ng halo natin ginagawa din. Standard natin dyan. 4 na buhangin, 6 na simento. 6 na graba. Saka isang simento. Bali 146 ang timpla natin ginagawa dyan. Isang simento, 4 na buhangin at 6 na graba. So yung ratio ng ating paghahalo ng simento, buhangin, graba. So yung bako na yan, kaya hindi muna natin pinababako yung kaya hindi umaandar yan dahil kailangan nahukay na. Pagkahukay nung dalawang poste, kailangan mabuhusan na namin. Hindi po pwedeng hukayin lahat dahil pagka sinabayan kami ng ulan, masasayang lang yung trabaho namin. Kaya ang ginagawa namin, dalawang hukay, sabay diretso buhos. Yan kamukha nung dalawang poste na yun na binubuhusan ngayon. Kahapon hinukay yun, buti na lang at hindi umulan. Kasi kung umulan yan, malaking trabaho na naman. Ubus na naman yung kalahating araw pag-aahon ng tubig tsaka putik. Kasi yung ating lupa dito, guho. Pag matigas siya, pag tag-araw, matigas.
Pero pagka tag-ulan, malambot, parang clay. Kaya napakahirap, kailangan sabayan mo yung panahon. Kung maganda panahon, kailangan apurahin natin na pagkahukay, buhusan kagad. So kayo kahapon, nakapaghuhukay ng dalawa yung backhoe. Ngayon naman, bubuhusan natin. Pero kung umulang kagahapon yan, malamang. Hanggang ngayon, nag-aano pa tayo dyan. Nagtatanggal pa ng lupa. So kaya yung backhoe, nandyan na muna. Tapos, siguro bukas, maghuhukay siguro ng, hindi, isasalin muna ng backhoe yung mga lupang nakatabak sa gitna para ilaglag dun sa column. Para luminis tayo at pumatag yung ating ginagalawan. So ayan mga kabrad. Tsaka isa pa ngayon, maganda panahon dahil hindi masyadong mainit. Kaya hindi masyadong mahirap-hirap yung ating mga tao. Kasi pagka sobrang init, dobling pagod, hirap, init, laging uhaw sa tubig. Pero pagka makulimlim, okay lang, hindi masyadong nakakapagod. Minsan kasi kahit anong gaan ang trabaho natin, pero pagka sobrang init, parang napakabigat kumilos. Kaya ngayon naman, maganda panahon, kaya hindi masyadong pagod yung ating mga tao. Tsaka yan naman sa ating pagbubuhos natin, nag-stock na tayo ng graba doon sa malapit sa mixer. Tapos, tigi-tigi isang buhangin lang naman yung kinakarga ng apat natin tao na nakadistino doon sa buhangin. Ganun ang technique natin. Kanina pa lang kasi maaga, ipinrepair na natin yung graba. Tulong-tulong silang naglapit doon sa mixer ng graba para pagka binuhusan natin, nakatutok na graba. Kaya hindi masyadong hirap yung ating tao. Ayan. Kasi medyo malayo-layo ng konti yung pwesto ng ating bubuhusan doon sa ating nilalagyan ng buhangin tsaka grabe. Doon! So mamaya yung mga ihahabol din natin yung garahe doon sa kasi sasamantalahin natin para habang hindi pa umuulan. So ngayon nakapagbuhos tayo ng 2 poste na malaki at saka mapipilitan tayo makapagbuhos ng isa pang poste na pambakod para at least kahit paano sulit yung maghapon natin sa dahil sa paghabol natin sa panahon. Dahil pagka yung nag-uulan na naman, hindi baling malagyan ng tubig na lang yun. Huwag lang yung iaahan mo pa yung putik. Kasi kung may buhos na yan, tubig lang ang mailalagay dun sa column. Kaya yun lang yung iaahon natin. Kaya hindi gano'ng mabigat na. Hindi na masyadong mahirap. Unless dun sa hukay pa lang na biglang inulan, puno ng tubig. At saka yung putik nun, guguho. Kaya yung hinukay ngayon, sayang lang. Kaya ganyan ang ginagawa natin mga kabrad. Kumbaga, habulan sa panahon. Ang tao naman natin, okay naman ang setup dahil meron sa buhangin at saka meron sa graba. Hey, 5 yan 5. 5. So ngayon, naka 10 column na tayo ng nabuhusan. 10 ng poste yan ng ating building. Tapos meron na tayong 7 column na 7 poste ng bakod para dun sa siguro by next week mag-aasintada na tayo diyan mga kabrad sa bakod kasi yun kailangang matapos natin yung bakod. Kasi itong ginagawa natin mga kabrad ko, ito yung sa bahay sibol, ito yung bahay ampunan. Kaya required sa kanila yung yung fence muna, yung bakod mauna. Kasi dito project ng bahay sibol na magtayo ng cafe at saka ng bakery. Ang programa nila para doon sa mga batang Dave, yung mga yan. Yan
Marinis yan pa, may putik pa. Jay, paano mo lang, papom na, yung may putik-putik na yan. Tira kayo pong jet. Oo, yan. Yun po, nasa na? Gamit ka po. Abot mo muna isang ano. Anong isang ano? Paul! Tampon na. So ayan, nabuhusan na natin yung dalawang poste ng building. Ngayon naman, ito naman bubuhusan natin yung isang poste ng bakod. Kumbali, marami pa naman tayo yung huhukayin ng poste ng bakod dito dahil yung dun sa gawing entrance, parang meron pa siyang 6 na poste pa. Tapos dito sa side na to, meron pa tayong huhukayin na parang 2 poste. Ang huhukayin pa natin dyan. So, ang span natin mga kabrad, ang span ng bawat bakod, ang standard natin dyan, every 3 meters poste. Yan ang ginagawa natin. Pagka kung kayo gagawa man ng bakod, ang standard ng sukat natin dyan ng bawat span ay every 3 meters. Sa sentro ng poste, sukat kayo ng 3 meters, sentro uli ng poste. Yan mga kabrad, ganoon ang ginagawa natin. Yun yung standard ng span ng bakod. Sa height naman, depende na lang sa inyo yung kung gaano kataas ang gusto nyo. Pero pagka mataas, siyempre mas malalim yung foundation. Ito naman, dahil mababa lang yan, ang foundation lang naman natin dito sa 80. 80 lang naman yan. 80 by 80. Dahil ang ating parilya dyan ay 75 by 75. Kaya ang sukat natin ng bakal ay 75 by 75 ang parilya, parang walang scrap o matatapon na bakal. Yun, standard yan mga kabrad. So mahalaga rin mga kabrad na alam nyo yung bawat putol ng bakal, hindi basta putol ng putol para walang sayang na bakal. Yan, 75, 1 meter, yan ang mga putol, 150, para walang scrap. Kalimitan kasi sa iba, maraming tapon. Yan mga kabrad, pagka nagpuputol ng bakal, lalo na yung mga stirrup, kailangan 75 po ang anilyo nyo 12 by 25, kailangan 75 lang, sakto. Walang tapon yun, 6 meters kasi mga kabrad ang sukat ng mga bakal. So ayan mga kabrad, ito na tayo sa ating church para yung preparasyon ng ating buhos. Yan. So kaya natin piniprepare natin mga kabrad dahil pag umuulan, putik dyan. Yan. Pagka nagpa-park yung mga sasakyan, lusak. Kaya ilan na pastor na matfloringan. So ito yung mga kabrad yung bubuhusan natin sa tandaan natin ngayon para preparasyon natin ng kinabukasan para i-level ng lupa, mapantay natin. Yan naman, pantay lang naman dyan sa lupa yung ating asintada na yan. So isiningit na nga rin natin para iba may gumagalaw dyan, may gumagalaw sa bakod, may gumagalaw sa building. So yung tao naman natin, sapat naman yung tao natin para magawa yan sabay-sabay. So ayan nga mga kabrad, natapos na naman ang ating maghapon. Ngayon, linis-linis muna tayo ng ating mga gamit. Siyempre, natapos na naman ang buhay construction natin mga kabrad. Sabi nga, pagsama-sama, gumagaang ang trabaho natin mga kabrad. Basta't sama-sama lamang. Kaya mga kabrad, pagkatapos natin ito, linis-linis muna tayo ng mga gamit. Linis muna natin ating mixer mga kabrad. Tapos, diretso tayo sa ating mini farm. Kaya mga brad, muli, maraming salamat sa ating lahat. God bless po.